Nasaksihan ng lahat ang mainit na bakbakan sa Philippine volleyball scene noong nakaraang Huwebes. Talagang ginawa lahat ng Creamline Cool Smashers madepensahan lang ang corona laban sa Petrogas Angels sa isang makapigil hiningang Game 2 ng All-Filipino Conference Final Showdown sa isang best of 3 series at ang taya, ang titulo ng kampyonato. Kaya sa kaabang-abang na Game 3 sa Sabado, madedepensahan pa rin kaya ng Creamline ang titulo o maghahari na ang mga Angels. Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at paki-spike na rin sa bell button para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Ang mga veteranong Creamline ay sanay at eksperyensyado na sa bakbakan at gitgitan sa championship round na ngayon ay nagpakita ng kanilang tapang. Kinuha nila ang Game 2 sa isang kapanapanabik na 5 sets sa score na 25-15, 16-25, 25-21, 15-25 at 15-9 sa harap ng isang nag-aalab na tagahanga ng volleyball sa mahigit sa 11,000 sa Smart Araneta Coliseum. Ang tagumpay na ito ay nagpantay sa serye na nagpapilit sa isang kapanapanabik na Game 3. Ang laban ay nagbistulang isang roller coaster dahil sa pabago-bagong momentum. Ngunit si Bernadette Pons ang naghatid ng nakakamatay na atake. Isang mahalagang 3-1 run kung saan nakakuha ng 3 puntos si Pons, isang malakas sa pag-atake, isang matalinong pagtulak at isang eksplosibo na opensa na nagpabago sa laro. Ang laro ay umikot sa pabor ng Creamline kalaunan. Ang kanyang kamangha-manghang pagganap ay nagbigay sa kanya ng best player of the game na may 22 points, 12 excellent receive at 9 excellent digs. Para kay Pons, ang ipinakita nilang laban ay naglalarawan na may pusong kampyon ang kanyang koponan. Binigyan din niya ang kanilang hindi matitinag na determinasyon, hindi sumusuko sa kabila ng mga pagkabigo. Habang ang Petrogas sa kabila ng kanilang pagkatalo ay lumaban ng buong tapang. Pinangunahan ni Brooke Van Sickle ang kanilang pag-atake na may 18 points at hindi pa handang sumuko ang Petrogas. Bumalik sila ng malakas sa ika-4 na set at napaka-crucial na sa mga puntong ito dahil ito na ang magtatakda ng maagang pagtatagumpay ng Creamline. Ngunit hindi ito pinahintulutan ng Angels bagkos pinilit nilang ma-extend sa ika-5 set upang magkaalaman. Kaya ang ika-5 set ang tunay na pagsubok na may nerbiyos at kasanayan. Ito ay isang laban ng mga kampyon. Kaya umpisa pa lang talagang maingat pero matapang na nagsasagutan ang dalawang kupunan. Sina Coach Sherwin at Coach Koji ay di na magkandara pa sa pagbalasa ng kanyang mga manlalaro kung sino ang isasalang. Bagamat mainit man na nagpupuksaan ang dalawang kupunan pero dahil sa mga unforced error na nagagawa ng Petrogas, dahilan ng pagbigay nila ng puntos sa Creamline. Kaya Coach Koji, kinailangan munang mag-time out upang pakalmahin ang kanyang mga manlalaro. Dahil sa puntong ito, halos di na magkarinigan lahat dahil sa intense ng mga hiyawan ng mga fans. Ang dalawang setter na sina Negrito at Sait ay parehong kinailangan ng magkaroon ng magandang opensa. Kaya Panaga at Phillips nagpuksaan sa kanilang mga quick attack at running hit. Kaya sa puntong ito, palakasan na ng stamina kung sino ang magtatagal dahil sa intense ng rally. Pero di kinaya ng Petrogas ang huling rally dahilan upang malagay sa match point ang Creamline. At sa isang mabigat na service ace ni Gemma Galanza ang nagtapos sa laban sa Game 2 Final Showdown. Sa huli ang karanasan, pagiging kalmado at ang hindi matitinag na suporta ng kanilang mga tagahanga ng Creamline ang napatunayang pagkakaiba ng dalawang grupo. Lumabas na nagwagi ang Creamline na nag-set up ng isang winner-take-all showdown laban sa Petrogas. Ang biglaang pag-shutdown sa laban na ito ay magpapasya sa kampyon ng All-Filipino para sa Game 3. Ang laban ay nakatakda sa alas 7 ng gabi bukas sa Field Sports Arena, kaya huwag palampasin. Look